Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Welcome po dito sa morning devotion ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niya sa atin para muling magbulay-bulay ng kanyang mga salita. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandaling manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalooban niyo kami ng panibagong buhay, kasiglahan ng aming lupang katawan. At kami pong muli, Panginoon, ay magbubulay-bulay ng mga salita para sa aming ikalalakas. At sana po, Panginoon, ang mensahe namin na maririnig sa umagang ito ay magbigay pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin at lalong mapagtibay pa itong pananampalatayang meron kami. Dakilang Diyos, samahan mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid na hindi po namin kapiling sa umagang ito, saan man sila naroon, Panginoon, naway ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa kanila at buksan niyo po ang aming puso't isipan para maging handa sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata pong ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 71, talatang 1 hanggang 5, na ganito po ang ating mababasa. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang banal na salita. Kung tayo po ay may pananalig sa ating Panginoong Diyos, dapat po bang ipag-alala natin ang ating pagtanda? Habang tayo po ay nagkakaedad, o sabihin na nating tumatanda, ano po ang nakikita nating ginagawa or ginawa ng Diyos? Maraming beses na po tayong nakaranas ng maraming alalahanin, mabibigat na problema o pagsubok sa buhay. Pinabayaan po ba tayo ng Diyos? At lahat ay napagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. Dumating sa punto na tayo ay nanghina at halos mawala ng pag-asa, pero pinalakas tayo ng Panginoon at binuhay ang pag-asa sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Madalas na naranasan natin ang pagkalito. Naguguluhan tayo kung ano ang ating gagawin at alin ang uunahin. Sinasabi po sa talatang 1 na ating binasa, In you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya, wala po tayong higit na inaasahan at pinagkakatiwalaan kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa ating pagtanda, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Mayroon po ba sa atin ang nakakaalam kung ano ang ating sasapitin o ano yung ating kahihinatnan? Wala pong nakakaalam, di ba? Pero buhay ang ating pag-asa na kung kinikilala natin ang Diyos at sumusunod tayo sa kaniyang nais, namumuhay tayo ng may katapatan at sinisikap nating mabigyan ng kaluguran ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Wala po tayong dapat ipag-alala sapagkat sinabi ng Panginoon, Look, don't worry about it. You trust me and I'll never allow you to be confused. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay.
magtiwala kayo sa akin. Hindi ko hahayaang madaig ng kalaban sapagkat ako ang inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung atin pong aalalahanin ang ating nakaraan, maraming maganda at masasamang pangyayari sa buhay natin ang ating naranasan. Siguro di pa gaano natin kilala noon ang Panginoon kumpara sa pagkakakilala po natin ngayon. Pero tayo ba ay pinabayaan ng Panginoon? Hindi tiningnan ng Diyos ang ating kahinaan o ang ating karumihan. Bagkus, patuloy niyang ipinadarama sa atin ang kaniyang pag-ibig. Kaya nga po sinabi ni David sa mga talatang ating binasa, sa talatang 5, Panginoon, sa iyo ko inilagak ang aking pag-asa. Maliit pang bata ako sa iyo'y may tiwala na. So maliwanag na kung may tiwala lamang tayo sa Panginoon, wala tayong dapat ipag-aalala. Sa akin pong karanasan nung hindi pa ako seryoso sa paglilingkod, kilala ko ang Panginoon. Nagsisimba, nananalangin, tumutulong sa nangangailangan, ginagawa ang aking trabaho na may pag-ibig, kumilos at ipinakita ng Diyos na siya ay buhay at patuloy na kumikilos sa aking buhay. Tumugon ako sa tawag ng Panginoon. Iniwan ko ang aking trabaho dahil nakita ko ang aking sarili sa harap ng Panginoon nung napakarami kong panahong iniukol sa aking sarili. Pero ano po ang nangyari? Lagi pong isinisiksik sa aking isipan. Bakit hindi mo ipaglingkod ang sarili mo sa akin? Hanggang kailan mo aalalahanin ang mga bagay dito sa mundo? Alamin mo ang layunin ko sa buhay mo. Yan po ang laging pumapasok sa aking isip. Kaya nga po, nung akin pong iniisip na maraming bagay akong dapat pang matutuhan. Mahina ako, kulang ako sa kaalaman, pero kinakailangan tumugon ako sa tawag ng Panginoon. Alam niyo po ba sa aking karanasan, kaya po sabi ko wala akong dapat alalahanin sa aking pagtanda o sa kinabukasan. Kasi alam ko po na noon pong mga panahon na hindi pa po ako nagbibigay ng panahon para ipaglingkod ang buhay ko sa Panginoon. Pero nakita ko po kung paano gumawa ang Diyos sa aking buhay. Ang alam ko, kilala ko ang Diyos dahil yun po ang sinabi ng aking ina sa amin. Lumaki kami na laging nagpapasalamat anuman ang aming kalagayan. At wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Kaya tinandaan ko po yun. Kaya dito po sa aking karanasang naranasan, sa aking pong kabataan, nagkaroon po ako ng asawa, nagkaroon ako ng anak. Alam ko po na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi po ako nagbibigay pa ng oras sa Panginoon. Pero, nung pong ako po ay nagdesisyon na ipaglilingkod ko na ang buhay ko sa Panginoon. At ako po ay nag-heartwarming. Dito ko po nakita ang aking napakalaking pagkukulang sa Panginoon na kinakailangan kong punuan. Kaya't nagdesisyon po ako noon na iwan na lang ang aking trabaho at i-focus ko na lang ang aking buhay, yung natitira ko pang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po ngayon, sabi ko, naisip ko, kung noong araw hindi ako pinabayaan ng Panginoon, na hindi ako nagbibigay ng oras, no? Wala po akong ministry that time, pero ngayon, sabi ko, ngayon pa ba ako matatakot at mag-aalala? Alam ng Diyos ang aking ginagawa. At marami pong oras ang aking ginugugol sa ministry, sa church at sa community. Kaya ano pa ba ang aking aalalahanin? Alam ko na nariyan ang Panginoon at nakikita niya ang aking ginagawa. Kaya hindi po ako dapat mag-alala. Dahil alam ko po ang pag-aalala, ang takot, ang pangamba, yan po ay kakulangan sa pananampalataya ng isang tao. Kahit alam ko po
na sa aking ginagawa, ang Diyos ang siyang kikilos para sa aking pangangailangan. Alam ko po na hindi niya ako pababayaan sa kinabukasan o sa hinaharap. Mangyayari at mangyayari ang aking inaasahan. Kaya't mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Huwag tayong mangamba. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga panahon na hindi pa dumarating, sapagkat alam ko po na pinoproblema pa lang natin, pero may solusyon na ang ating Panginoon sa ating mga problema na naranasan. Kaya huwag kang matakot sa kinabukasan. Ang hindi mo alam ay hawak ko na. Ang pinangangambahan mo ay inayos ko na, sabi ng Panginoon. Kaya magtiwala ka, anak, dahil hindi kita pababayaan. To God be the glory. So, dakilang Diyos, sa umaga pong ito ay labis ang aming pasasalamat sa mga salita na muli mong ipinaalala sa amin. Alam ko po na napakarami naming pagkukulang sa iyo, kaya't humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, sa amin pong mga pagkukulang, pagkakamali na nagagawa sa araw-araw ng aming buhay. Tulungan niyo po na kami ay maging matatag sa aming pananampalataya upang huwag kaming madala ng takot at pag-aalala at pangamba. Sa iyong mga kamay namin ipinagkakatiwala ang kaligtasan ng buo naming pamilya at mga mahal sa buhay. Ang tagumpay sa kanilang mga trabaho at loobin po ninyo na mapagtagumpayan nila ang lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan at bigyan kami ng panatag na pamumuhay. Turuan niyo po kami na magtiwala sa inyo ng lubos at lagi po kayong mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin, na wala kaming magagawa kung malayo kami sa iyo. Kaya't dalangin namin na manatili ang iyong salita sa aming puso at isip, at ito ang aming panghahawakan upang hindi kami maligaw ng landas. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.